Let us pray po muna. Hallelujah. Heavenly Father, we praise and thank you po sa lugar na ito, sa iyong gawain. Thank you po, Lord, na narito po kami muli para makinig at makakain ng iyong pong salita. Hayaan mo po, Panginoon, na ikaw po ang manguna, maging microphone mo lamang ako, Panginoon, sa aking pong kapahayagan patungkol sa 1 Peter chapter 1, verse 1 hanggang 9. Lord, thank you po sa kabutihan mo na ikaw ay aming Diyos na napakabuti, na kahit kailan ay hindi po nagbabago. Patuloy pagpalain mo po ang salita mong ito patungkol sa kaligtasan ng bawat kaluluwa ng lahat ng mga tao sa buong mundo. Ikaw po, Panginoon, ang isisigaw namin ng aming kaluluwa na ikaw ang aming Savior. Kaya Lord, sa umaga pong to, maraming po salamat sa iyong pagmamahal at habag para sa aming mga tao. Sa iyo po ang the highest praise, the highest honor, and the highest glory. In Jesus' name. Amen. Sabi po dyan sa 1 Peter, chapter 1, verse 1 hanggang 9. Peter, an apostle of Jesus Christ, to God's elect, strangers in the world, scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. So have been chosen according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctifying work of the Spirit, for obedience to Jesus Christ, and sprinkling by His blood. Grace and peace be yours in abundance. NIV, 1 Peter 1. Dito mo po muna tayo. So dito po ay pinapahayag at binabati ni Apostle Peter na kung saan ay sa yung God's elect. Ano? Sabi, yun daw mga God's elect sa buong mundo. Ano po? Na na-scatter through the Pontus, binanggit po dito, ay tayo po yung chosen. Ano po? Para sa mga believers sa panahon ngayon. So dito ay nakita po natin na binabanggit po dyan na sabi ni Peter dito po, grace and peace be yours in abundance. So Peter opened his first letter with an overview of some glorious facts concerning our salvation. Dito po ay maluwalhati at katotohanan tungkol sa kaligtasan ang pagbati at inihayag sa ni Peter. No po? So, dito ay binanggit niya na patungkol sa katotohanan sa ating kaligtasan. So, number 1 is the source of our salvation. And number 2, the guarantee of our salvation. And number 3 is the joy of our salvation. So, maliwanag po na yung lahat po, Panginoon, ng binanggit dito ni Peter ay patungkol lahat sa kaligtasan. At yung kaligtasan niyon ay napakahalaga sa ating mga believers. Hindi na pati sa mga unbelievers na kanila din nawa ay mabuksan sila sa katotohanan. Ano po? So, we have been chosen dito. Number 1. We have been chosen by the Father. Ephesians chapter 4 verse 1. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, tayo pong lahat na naririto na mga believers ni Jesus Christ, tayo po ay ginawa ng banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. So, sa ating pong mga buhay, patuloy nga na manatili po tayong walang bahid dungis. Ano po? Sapagkat ito'y importante sa isang believer ng Panginoong Hesus. Ano po?
Ang Diyos Ama ang pumili. Siya ang nagplano mula pa noong una. Sa 1 John 1:7. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya, na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus, na kanyang anak, ang lumilinis sa lahat ng kasalanan. So, ito yung binabanggit dun sa pagiging isang manunubos. Ang tagatubos natin ay si Jesus Christ. Ano po? Siya ay lumalakad sa liwanag. Kaya kinakailangan tayong mga believers, tayo patuloy na lumalakad sa liwanag. Hindi tayo lumalakad patungo sa dilim. Dahil kasi pinagdaanan na natin yung dilim sa ating buhay. Kaya tayo ay dadaan at dumaraan na sa liwanag. Po. So dito po ay we have been made holy by the Spirit. Binabanggit sa 1 Corinthians chapter 6 verse 1, but you were washed. Tayo ay nahugasan na. You were justified in the name of the Lord, Jesus Christ and the Spirit of the God. Binabanggit sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. So, yun po yung nakapaloob doon po sa verse na yun, no? Tayo ay ginawa ng banal, no? ng Espiritu ng Diyos. But you were washed. Tayo hinugasan na. We were justified in the name of the Lord Jesus Christ and the Spirit of the God. At ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo, ginawa na kayong banal, at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Kaya sa buhay po natin, wag po nating laging iisipin na paano yung aming pamilya na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Ang dapat lamang po nating gawing tulong ay wag nating kalimutan sila ay ipanalangin. Kasi marami ang nagagawa ng prayer. Kapag ka po ang ating pamilya ay hindi pa po nakakilala sa Panginoon, ay talagang nakakahahabagan po natin sila. Dahil kasi yung pananaw nila sa buhay ay nandito lamang sa sanlibutan to. Pero ang dapat po nating isipin na mga believers sa panahong ito, tayo ay mag-share ng salita niya. Upang sa ganon, yung mga madaling, kasi sa ating mga tao, may madaling magalit. May madaling sumama loob. No po? Hindi pare-pareho ang emotion ng mga tao dito sa mundong to. Sa traffic lang, ma-traffic ka lang, naiinis na yung driver o kaya yung pahinante. Ano po? So, natatandaan ko lamang ay kinakailangan in every situation, ano po, sa lahat ng mga problema, ang dapat munang gawin is being a calm spirit. Yung kalmadong espiritu. Kasi malaki ang nagagawa ng kalmadong espiritu na sumasa atin. Ano po? Banggitin lang po natin kapag tayo parang biglang sisiglab sa galit. Holy Spirit, be with me sa oras na ito. Pakalmahin mo yung aking damdamin, yung aking puso, yung aking isipan. Kasi malaki po nagagawa nun. Pagka po tayo biglang para sisiklab sa galit, minura ka, pinahiya ka, hindi po ganon. Kinakailangan tayo ay kalmado. So, dito po ay makikita po natin na at ganyan ang mga ilan sa inyo noon, subalit nahugasan na kayo. Ginawa na kayong banal at inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa Espiritu ng ating Diyos.
So, we are cleansed. We are cleansed by the blood, the Son. But if we walk as He is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, inihayag natin ang ating mga kasalanan. Wala tayong itinirang latak sa ating puso, sa ating kaisipan. Yung lahat ng mga kasalanan, pinagdaanan natin mula pa sa pagkabata hanggang sa pagtanda na tulad ko. Ano po? Ay naroroon po na yung mismo ikaw sa harap ng Diyos, sabihin po natin yung ating mga nagawang kasalanan. Kasi kapag po tayo ay nag-confess ng ating sins, nakikita pa rin ng Diyos ang laman ng iyong puso. Sabi nga ni Haring David, create in me a clean heart. Sa ating pong mga buhay, may mga panahon. So dito po ay tinutukoy na ang dugo lamang dugo lang ng Panginoong Hesus, ng kanyang anak ang lumilinis sa atin at sa lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, kung tayo'y nalinis na, natiyak natin sa ating sarili na tayo'y malinis na, wala na tayong itinira dito sa puso natin na kasalanan. So, inihayag natin to sa Kanya. Yung lahat, maliit man o malaking kasalanan, ating inihayag sa Kanya. Ay alam ng Diyos kung ano ang laman ng puso mo. Pagka ang laman ng ating puso ay malinis, andun yung blessing ipo-pour out sa atin ng Diyos. Kasi tapat ang pangako niya na kanyang tinutupad. Siya lamang at tanging siya lamang ang nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala. Kasi bakit? Kung sinasabi ng ating bibig na ako ay isang born again, isa akong believer, pero ba't hindi makita sa buhay mo? Narito kapatid mo na ngailangan ng tulong, di mo naman tinutulungan. At meron ka rin namang kakayahan para itulong. So, ang sabi ng Panginoon, love one another. Di po ba? Ngayon, doon sa pagmamahal na yon, makitaan tayo ng Diyos na meron tayong pantulong, hindi mo man tinutulungan yung kapatid mo na nagsasabi, Nanay, wala akong bigas. Nanay, wala akong ulam. Merong isang tauhan na kaming lumapit sa akin, at kaya lumapit sa akin, walang pambiling gamot, walang isasaing. Sabi ko, sige, halika, bibigyan ka ng bigas, bibigyan ka ng pambili ng gamot. Natuwa. Ano po? So, kahit na kung ano yung laman ng bulsa mo na kaya mong ibigay, itulong natin. Kasi nangangailangan kung life and death. Ano po? Kaya lang, wag naman doon sa operasyon. Siyempre, mahal yun. Hindi naman natin kaya. Hindi naman tayo makakapaglabas ng milyon-milyon o thousand-thousand. Ano po? Ibang usapan po yun. Hindi po tayo makakatulong sa ganon dahil kasi wala naman tayong ganong kalaking halaga para ibayad sa operasyon. Ano po? So, yun. Conforme po dun sa pangangailangan. So, yun. Susunod po ay the guarantee of our salvation. Verse 1, 3 and 5. No po? So, sa guarantee of our salvation, ay nakailangan yung the proof ng katibayan at katunayan na tayo ay nagarantihan. At yung naggaranti sa atin ay sa muli niyang pagkabuhay. The resurrection of our Lord Jesus Christ. So, ito'y patunay at pruweba ng katibayan
yung garantiya niya na tayo ay ligtas. Nakakasiguro tayo na ginagarantihan ng Panginoong Hesus yung kaligtasan nating mga tao, ng mga believers niya. Ano po? So tayo ay nakatitiyak. Sino sa atin dito nakatitiyak na ikaw ay ligtas? You will enter the kingdom of God. Ano po? So ito ay pang-individual. Personal mo, pinakailangan na tanggapin si Kristo. Ihayag ang kasalanan. Upang sa ganon, ay tayo ay maligtas. Kung tayo ay sasabihin lamang ng ating bibig, Kristiyano ko, maniwala ka sa akin. Inasabi mo lang sa huso mo, pero hindi makita sa pamumuhay mo, sa ginagawa mo. Ano po? So, kinakailangan ang pagiging isang Kristiyano ay makitaan ng ating kapwa, believer man o unbeliever. Makita, ang laki ng pinagbago niya. Kung dati kang chismosa, ngayon hindi na. Diba? Kung dati kang seloso, ngayon hindi na. Kung dati kang maramot, ngayon hindi na. Ano po? Kung dati kang mayabang, ngayon hindi na. No? So nakikita yon sa ating pamumuhay. Kaya patuloy po nating isa-isahin sa buhay po natin na ako ba talaga ay born again? Nakatitiyak ba talaga ako na makaka-enter ako sa kingdom ng God? Ano po? So, siguruhin po natin na tayo dito sa LPCF Church, pag tayo nawala sa mundong to, tayo ay magmimit sa kaharian ng Diyos. Pero tanong, makakakilala pa ba tayo? Siyempre, may iba ang ating image. Kasi glorified na tayo. Di po ba? So, lahat doon sa langit, walang pangit. Puro magaganda. Ano po? So, sino yung mananatiling maganda? No? Ay yung dito pa lang sa lupa, isinasapamuhay na yung pagiging believer niya ng Panginoong Hesus. So dito, sabi diyan, the Bible presents the resurrection of Jesus Christ as the ultimate God's given guarantee of justification, victory over sin, and the future resurrection of believers. So ito yung future resurrection ng mga believers na sinasabi, sila ay mga born again. Nagsasabi sila ay believers ni Jesus Christ. Kahit na yung mga nangangaral na malalakas ang loob sa mga kalye, kahit na sila'y minumura, kung ano-ano pinagsasabi sa kanila. Pinapatay pa yung kanilang microphone. No? Binubuli sila. Pero nananatili pa rin silang nangangaral. Diba? So, dito po sa ating buhay, sa panahong ito na nandito tayo sa mundo, ay ang future po natin, no po, hindi nakasalalay sa sanlibutan to, sa mundong to. Ang future natin nakasalalay doon sa ating permanent na residence, doon sa kingdom ng God. Pakinggan po natin mabuti, ang ating tunay na residente ay doon sa heaven, sa kaharian ng Diyos. Hindi po dito sa lupa. Kasi all of us will die. Ano po? Lahat ng tao mamamatay. Kaya lang may kanya-kanyang panahon. So isipin po natin na habang tayo pa-birthday ng pa-birthday, every year, siyempre, patanda rin tayo ng patanda. Ano po? Kagaya ko, I am 78 years old.
Ano po? So, nang ako ay ma-born again, ano po, ay year 1997. Kasi doon po kami nag-church sa JIL Palati. Ano po? So, yun. May 1 po yun, May 1. Kasi po, walang pasok yun, holiday. So, yun po yung new birth ko. Nang ako'y makakilala sa Panginoon. So, napakaganda po na yung pong ating natamo na kaligtasan, na akala ko din noon ay sapat na yung pumunta ng simbahan at magsimba, magpunas ng paa ng Panginoong Yesus na nakaluhod, ihaplos sa muka, sa dibdib, lumuhod. No po, akala ko po noon, ganun yun. Pero nung ako po ay makakilala sa Panginoon, doon ko po na naramdaman yung pag-touch niya sa buhay ko. Alam niyo po ba, ang John 24, sa John 3:24, yun po ang nagpabago sa akin ng pananaw patungkol sa Diyos na tunay at totoo. Opo. God is a spirit and you must worship Him in spirit and in truth. So, yun po ang nagbukas sa akin para kilalanin ko ang tunay na Diyos sa buhay ko. So, yun po. So, dito, sa 1 Corinthians 15 verse 17, binabanggit, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. The permanence po. Sabi dito, ang pananatili, pamamalagi, it is kept in heaven for us. Sa 1 Peter chapter 1 hanggang 4. So, to the inheritance that imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, sa ating buhay na pag-asa, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas. Inilaan sa langit para sa inyo, sa atin, sa akin, sa iyo. Ano po? So, ito po ay isang napakagandang pananaw at kaunawaan sa ating mga believers. Dahil kasi, yun yung minanan natin, hindi siya nasisira. No? Walang dungis at hindi kumukupas. Inilaan sa langit para sa ating lahat. Sa iyo, sa akin, sa atin. So, napakaganda na sa ating pong mga buhay, dapat nating isipin at alalahanin yung ating mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, kamag-anak, magulang, anak na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So, sila yung ating dapat na kahabagan. Dahil kasi, hindi nila alam. Ano po? Wala silang alam. Dahil nandoon pa rin sila sa lumang religion, pananampalataya. Ano po? So, sa ating pong lahat na naririto, ay alam na po natin, ano po, na yung ating minana na ibinigay sa atin ng Diyos, ay dapat nating makaingatan. Ano po? The power, sumunod, the power. God's mighty power assures that we will safely arrive in heaven. He is preparing an eternal place for you. John 14, chapter 1, verse 3. Ang sabi diyan, si Jesus ang daan tungo sa Ama. Totoo po yun. Huwag mabagabag ang iyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ang nagsasalita po dito ay ating Panginoong Yesus. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon?
upang ihanda ko ang lugar para sa inyo. At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin naman ay naroroon. So ito po yung sinabi ng Panginoong Yesus, that I am the way, the truth, and the life. No one can come to my Father but by me. Yun po ang sinabi dito ng Panginoong Yesus. So maliwanag po na yung nag-guarantee po sa atin ay tunay at totoong Diyos na inialay ang buhay para sa ating lahat. Ano po? Para lamang tayong maligtas. Ano po? So the last is the joy of our salvation. Chapter 1, verse 6 and 9. So, nakalapaloob po dito ay yung pangako, the promise. Ang promise, no po, this joy can be yours in the midst of trials. Sa ating pong mga buhay, yung mga pagsubok natin, kung kailan tayo na born again, nandun yung mga pagsubok na iba't iba. Pero, kung tayo ay nakasentro ang isip kay Jesus Christ, pati yung puso natin. Lahat ng trials, ating mapagtatagumpayan. Bakit? Kasi nakapokus ka kay Jesus, hindi sa problema, hindi sa tao. Ano po? Kasi pag pumokus ka sa problema at sa tao, matatalo ka. Kasi ang mananaig sa yung emotion. Emotion mo na parang hindi ko kayang tanggapin ang mawala ka sa akin. Biglang nawala yung mahal mo sa buhay. Di ba? Hindi ko kayang ako'y talikuran mo. Hindi ko kayang ako'y hindi mo bayaran sa 500,000 utang mo. No? Hindi ko kayang tanggapin na sa pamamagitan ng di ganon, ako ay niloko mo. Di po ba? So, kung ikaw ay nakasentro ang isip at puso mo kay Jesus Christ, sabi nga, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Paano mo maisesentro kay Jesus ang iyong paningin, ang iyong buhay? Kung ang sinesentro mo dito sa nananaig sa iyo ay yung emotion mo, yung damdamin mo makamundo. Paano kang makakasentro doon sa salita ng Diyos? Na dapat ay doon ka nakatingin, nakatuon. No? Kasi kung titignan mo ang problema, titignan mo yung sarili mo, parang hindi ko kaya. Ano kaya ang gagawin ko? Tumalon ako sa ilog, tumalon ako sa tulay. Tapos, di po ba? Kaya merong mga tao na kapag hindi na kaya ang problema, yun ang iniisip. Tumalon. Ano po? Papasagasa sa sasakyan. So, hindi po yun. Ano po? Sumentro tayo, yung ating paningin, yung ating puso, kay Jesus lang. Di po ba? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Sa akin ka lang. Yung kinanta nating lilim, mananatili tayo sa lilim. Mananatili tayo sa kanyang puso. Yung puso niya, yung buhay niya, binigay sa atin. Tapos sasayangin mo yung salvation mo para lamang doon sa problema na tinuon mo yung paningin mo. Doon ka nakasentro. Hindi po ganun. Sa lahat ng mga pinagdaanan ng iba't ibang mga Kristiyano, magmula na sila ay makakilala, marami na nagpapatotoo. No? Sa buhay ko po, ang dami kong naranasang trials. Ano po? Pero, pagdating ng trials,
umiiyak ako sa harap ng Panginoon. Kinakausap ko siya. Anong gagawin ko? Pero, sinasabi ng Espiritong nagtuturo sa akin, ngayong kapabibigay, ang dami mo ng pinagdaanan. Huwag kang sumuko. Do not surrender sa problema. I-surrender mo lang buhay mo tunay kay Jesus Christ. Nakasentro ka. Ano po? Hindi po tayo po pwede na gumaganon tayo sa harap ng Panginoon. Para lang tayong alon. Ano po? Hindi po gano'n. Kailangan ang isang tunay na Kristiyano, pirme. Dumating man ang bagyo, nakatayo pa rin tayo. Ano po? I-raise up tayo ni Lord pagdating ng panahon na yon. Mararamdaman natin sa ating sarili na tinibayan ako ni Lord para tumayo at tumindig at hindi matitinag kahit na anong bagyo ng problemang dumating sa iyo. Dahil ang Diyos kasama mo. Siya ang magdidikta sa iyo, hindi yung problema didikta sa iyo. Hindi yung galit ng tao magdidikta sa atin, kung hindi ang ididikta ng Diyos sa atin. O, ngayon ka papabibigay, ang dami mo ng pinagdaanang pagsubok, diyan lang bibigay ka? No. Kailangan yung ating mata, yung ating puso, nakasentro lang only kay Jesus Christ. Because He has the power. Only Jesus Christ has the power of our salvation. By His blood. Sa kanyang pag-alay ng buhay, nakita natin, napanood natin yung The Passion of Christ. So doon po sa nakita natin yun. Kung tayo kaya yung hinahataw sa likod at nilalatigo, kaya mo ba yun? Paghugot na gano'n, kasama laman sa likod. Ano po? So, ito po ay isang tanawin na maiyak ka dahil kasi bilang isang tao, siya ay nagkatawang tao, siya ay pinarusahan. At yung parusang tinanggap niya ay hindi, kung tayo kaya yung nilatigo, pumasa ng krus, ano po, kaya ba natin yun? Baka sa pag unang hakbang mo pa lang, pasan-pasayin mo yung proses. Bagsak ka na. Bagsak tayo. Ano po? Inisip ko nung pinanood ko yung The Passion of Christ, kung ako kaya yung pumasan din ng cross. Ako ka rin kaya yung hinahataw sa likod. Matagalan ko kaya yun. Baka hindi pa nga ako nakakahakbang, bagsak na ako. Sabi ko, napakahirap nung ginawa ng Panginoon para sa ating lahat. Kaya yung ating kaligtasan na nasa atin, yakapin natin. Ano? Dapat hindi makawala yun. At huwag natin pahintulutan ng maagaw ng kaaway. Kasi ang kaaway ay manlilindang. Ano po? Lahat po ng naririto ngayon sa mundong ibabaw na ito ay nandito na ang Antichrist. So, kailangan be vigilant sa lahat ng believers. Ano po? Maging vigilante po tayo pagdating dito po sa ito pong naririto na nandito na ang Antichrist. Ano po? So, sa ating pong mga believers, ano po, sa panahon ngayon, kinakailangan po lang natin talaga ay panghawakan yung pangako ng Diyos sa atin. Kasi tinutupad niya at tutuparin niya yung sa atin. Kasi ang nangako sa atin ay ang Diyos na mismo. So, maniniwala ka pa ba sa tao? Siyempre, sa Diyos. No? So, sa ating mga buhay, ano po, yung panloloko na gagawin sa atin ng Antichrist na narito sa mundong to, ano po, maging matalino po tayo. Minsan, ala natin, yung kasama natin dito sa church, akala natin ay tunay na Kristiyano. Yung pala ay para siyang hunyango
Pag siya dumikit sa pader, nagiging pader siya. Pag siya dumikit sa puno, nagiging puno siya. So, yun ang tinatawag na hunyangong Kristiyano. Ano po? Hindi mo siya mapapansin na hindi siya Kristiyano. Kasi marunong siya sa buhay niya para magpanggap, maging mapag-imbabaw. So, tayo pong lahat na naniniwala sa Panginoong Yesus ay kinakailangan maging vigilant po tayo. Don't give the devil a foothold. No po? Huwag nating bigyan ng pagkakataon si Satanas sa ating buhay. Kinakailangan kung siya ay wise, ang mga believers ay wise din. At ang ating pinanghahawakan dito, only the Word of God to stand in the gap. Ano po? So, maliwanag po yung promise ng ating Panginoon sa atin. So, joy is a decision. Yung ating kagalakan sa ating kaligtasan, ito yung decision natin sa ating buhay. Bakit? Biblical joy is a conscious, faith-based decision to trust God's goodness, power, and presence. So, ito yung napakagandang desisyon sa ating pong buhay. Yung meron tayong joy, sa ating kaligtasan. Sino dito ang joy sa kanyang kaligtasan? Taas ang mga kamay. So, dito, nakikita po natin yung nagtitiwala sa God's goodness, power, and presence. So, lahat tayong naritong mga believers, nagtitiwala lamang tayo sa kabutihan ng Diyos. Sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang presensya. It is a command to rejoice in the Lord. So, ito ay isang command to rejoice in the Lord. Anchored in His stability. Ito ay nakaangkla lamang sa katatagan natin. Through trials and prayers. So, Romans chapter 15, verse 13, sabi diyan, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. It is a command. It is an act of obedience rather than a feeling. So, ito po yung napakaganda sa buhay ng isang tunay na Kristiyano. Yung mag-o-overflow sa iyo yung pag-asa, yung pangako ng Diyos, at yung kanyang kapangyarihan. So, sa ating pong mga buhay, sabi diyan sa Nehemiah 8:10, for the joy of the Lord is your strength. Ang ating kagalakan sa ating kaligtasan ay ating kalakasan. So, pag po tayo nagkakaroon ng parang fear sa ating puso, ito po lang yung banggitin natin. For the joy of the Lord is my strength. God is the strength of my heart forever. Banggitin po natin yun. Kasi malaki pong bagay na kapag ka in the midst of fear, in the midst of trials, lagi po nating iisipin yung mga verses. Kaya po dapat tayo po ay merong mga memory verse. Napakahalaga ng memory verse sa isang tunay na Kristiyano. Kasi bakit? In the middle of trials, sa mga kahit saang bagay, lalo kung ikaw ay nag-aaral, nagtatrabaho, at ikaw ay may posisyon sa iyong pinaglilingkuran, kinakailangan talaga ay isa tayong matibay at matatag na Kristiyano. Tunay. So, dito po ay makikita po natin na it is a command.
na ang Holy Spirit mismo sa ating buhay na narito na. Ano po? Ito po yung iniwan ng Panginoong Yesus na siya ay lumisan na at pumiling na sa kanyang Ama sa kaharian ng langit. No? So dito makikita po natin na hindi din tayo pinababayaan ng Panginoong Yesus bilang mga believers. Bakit? Kasi ang Holy Spirit sa yung iniwan sa atin, ibinigay sa atin. Ano po? So, dito po ay makikita po natin anong ginawa ni Haring David. Ano po? Di ba nagkasala siya ng ng adultery doon sa asawa ni Uriah na si Bathsheba. Ano po? Anong nakalagay na naging kalagayan ni Haring David? Inamin niya yun sa Panginoon. At sinabi niya siya'y nagkamali at nagkasala. Sabi ni Haring David sa Diyos. Ito yung alam ni David, yung kasalanan ng kanyang ginawa. Inamin niya at pinagsisihan niya at hiningi niya ng tawad sa Panginoon. Sabi diyan, a plea to God to restore the joy of salvation. Pagka po yung ating salvation, ano po, ay alam natin na tayo'y nagkasala. Paano mare-restore? Ito po ang ginawa ni Haring David. A plea to God to restore the joy of salvation. Sabi niya, restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit. Ay na sinabi po ni Haring David. So, sa buhay po dating mga Kristiyano, kapag po tayo ay nagkaroon ng kasalanan, muli, ano po? Ito po ang ating hilingin sa Panginoon. Psalms 51 verse 12. Restore unto me the joy of my salvation and renew the right spirit within me. Ano po? So, kapag ka po kasi tayo nagkakasala at bumalik sa kasalanan, ano po? Alam po yun ng Diyos. Tulad ng nangyari kay Eva at kay Adan, na yung sinabi ng Diyos sa kanila na huwag niyong kakanin tumbungan to na pinagbabawal ko sa inyo. Pero hindi sila tumupad. Kinain din nila yung bunga. So alam ng Diyos, nagkasala sila. Hindi sinunod ang kanyang utos. No po? Sabi dito, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako na may espiritu nagnanais. Roma 15:13, puspusin nawa kayong ng Diyos ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y sumagana sa pag-asa ng Espiritu Santo. So, kapag po ang isang Kristiyano ay bumalik sa kasalanan, ano po, at parang hindi niya maiwan yung kasalanan dahil nagustuhan na ng laman niya. So, sa ating pong pangunawa dito po sa kalagayang ito, ay marami po at tuwang-tuwa ang enemy dahil kasi anong ginagawa niyang number 1? Para magwagi at makaagaw ng kaluluwa na para sa Panginoon ay hihilahin niya papunta sa nagbabagang apoy. Ano po? So, dito, kawa-awa ang isang taong naligtas na. Ano po? Yung kanyang kaligtasan. Dahil nalinlang siya. So, tayo na mga tunay na Kristiyano, hindi tayo dapat padadaig sa mga tukso ng sanlibutan naririto. So, sa ating mga buhay bilang mga believers, kinakailangan na yung ating joy, yung kagalakan natin bilang isang mananampalataya na pumilat at tumanggap kay Kristo.
dapat po tayo ay maging matatag at matibay. Na kahit na may maghubad sa harapan mo na isang lalaking pogi, isang babaeng beauty, no po, Miss Universe, ay hindi ka matitinag ang ating pagkatao. Dahil bakit? Hindi ako sa iyo titingin. Hindi ako sa iyo po-focus. Kanino ka po-focus? Only Jesus Christ, my Savior, my Lord. Diba? Hindi ka maliligtas kung doon ka nakatuon sa babaeng nakahubad, sa lalaking nakahubad. Hindi tayo maliligtas doon. Ano po? Sa maraming pera, sa maraming kayamanan. Ito yung pinapain sa ating mga believers ng sanlibutan to. So, kailangan maging aware po tayo kung paano po tayo hindi masisilaw sa lahat ng mga nakikita natin sa internet, nakikita natin sa TV, ano po, nababasa po natin, ano po, just focus to our Lord Jesus Christ. Ano po? Kasi bakit? Nandun yung tunay na joy pag nandun ka na sa heaven. Ano po? Kinakailangan lang talaga natin maging matibay at matatag sa ating pananampalataya kay Jesus Christ. Ang sabi din dyan, the products. Ano yung products na yon? Our trials produce a threefold fruit. No po? They increase our faith in God. They increase our love for God. No po? Ito ay nagbibigay ng increase. Increase, ano ba sa Tagalog yung increase? Ng karagdagang kaalaman sa ating pananampalataya sa Diyos. They increase our love. Nag-i-increase yung ating love sa Panginoon. The key Bible to increase faith in God emphasize trusting His strength, promises, and sovereignty over fear. Ano po? So, patuloy po tayong magtiwala ng lubos sa Panginoon. Dahil tayo pong lahat, nawa, ang ating mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Ano po? Dahil kasi, pagdating po natin doon sa heaven, titignan yung ating name kung nakasulat doon. Halimbawa, Dave Manalo, Christian Gallardo, Susan Evangelista. So, tayong lahat, nandun sa puso natin na tayo ay makapasok. Makapasok sa door ng langit, sa kaharian niya. So, magkaroon ang LTCF na tunay na reunion. After tayong lahat ay mawala sa mundong ating ginagalawa. Sabi diyan, nandun yung the key Bible to increase faith in God, emphasize trusting His strength, promises, and sovereignty over fear. So, kinakailangan lang talaga natin na magtiwala sa Diyos. No? Yung kanyang kalakasan, yung kanyang pangako, at yung kanyang pagmamahal para sa atin. Sinasabi sa Mark 11, chapter 22 hanggang 24, anong sabi diyan? Have faith in God. Jesus answered, I tell you the truth. If anyone says to this mountain, go, throw yourself into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him. Ang sabi diyan ng Panginoong Hesus. Therefore, I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours.
Ano po? So ito ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Have faith in God. So yung faith natin sa God, mananatili iyon. Saan? Sa ating puso, sa ating isip, at sa ating kaluluwa. Alam po ninyo na kinakailangan talaga ang isang tunay na Kristiyano ay may alam na verse sa Bible. Dahil pag po tayo ay pumanaw na sa mundong to, yung lalakaran po natin papuntang heaven, ay kinakailangan natin na tayo ay may verse na alam. Bakit? Psalms 23. Ano po? Yung po ang ating babanggitin dahil kasi nandun din yung hadlang sa ating pagpunta sa heaven. So, sabi dito, have faith in God, sabi ng Panginoong Jesus, at dito po tayo magtatapos. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo ay manalangin. Heavenly Father, we praise and thank you po sa iyo mo pong salita sa amin po, Panginoon, topic ngayong umaga. Patuloy bless mo po ito, magrema sa bawat puso't isipan ng lahat ng naririto sa iyo pong banal na harapan. Patuloy, Panginoon, kaming nakapokus lamang sa iyo sa lahat po ng mga hinaharap naming buhay sa panahong ito. Hayaan mo na ang bawat isa sa amin dito, Panginoon, ay patuloy, Lord God, na manatili kami doon po sa kagalakan ng aming kaligtasan na ipinagkaloob mo sa bawat isang mga believers mo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa ginawa mo para sa amin dahil kami ay naligtas ng dahil sa banal na dugo mo na dumaloy. Kaya thank you po, Lord, dahil napakabuti mo pong Diyos sa aming pong buhay. Patuloy bless mo po ang bawat isang narito, inuna ang gawain mo. At bless mo rin po yung mga unbelievers na hindi pa po nakakilala hanggang ngayon sa iyo. Hayaan mo na kami, Panginoon, ay patuloy na makaani ng kaluluwa na madala po namin sa iyong paanan. Maraming pong salamat sa iyo, o aming Ama. Bless mo po, Panginoon, ang pag-stay po namin dito. Bless mo ang aming pagkain, pagsasaluhan. Magbigay kalakasan literal sa aming mga buhay. Thank you po sa iyong salita na nilakapan mo po ng iyong kapangyarihan. Thank you po, Lord God, sa may dinig na nakinig ngayong umaga. Kaya sa iyo po namin buong ingat na itinabalik the highest praise, the highest honor, and the highest glory. In Jesus' name, this we pray. Amen.